Oy, good morning ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Nandito po tayo sa Midsayap, dito po sa North Cotabato. Ang ganda ng araw dito, no? Umagang-umaga dito, pero medyo matirik na yung araw, no? Pero anyway, healthy yan sa ating kalusugan, no? Nabasa nyo na itong letter, nagpadala po ng liham itong si Sara Duterte sa Committee on Appropriations dyan sa House of Representatives, kung saan nagbibigay siya ng kondisyon para siya ay dumalo dyan sa budget deliberation ng Office of the Vice President. Nakakatawa itong letter na to, no? Anyway, ano naman ito, government document ito, so walang issue dito kung lumabas yung letter na yan. Medyo malabo lang, no? Anyway, babasahin ko sa inyo ka-coffee itong letter na ito. Siyempre, invited po si Sara Duterte sa budget deliberation. Di mo siya presidente, di ba? Bakit hindi ka pupunta doon sa budget deliberation? Tungkulin mong ipagtanggol yung budget na hinihingi mo. Ayan, lumipat tayo ng pwesto dahil medyo mainit doon sa lugar natin, no? Going back to my point, no? Yes, at some point maiintindihan mo na sige, bibigyan ka ng courtesy approval, no? Kasi ginagawa naman yan si Vice President, sa Vice President at sa Presidente lalo na, no? Kapag nagre-request po ng budget ang Office of the President, binibigyan ng courtesy approval. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na pupunta kasi hindi ka naman presidente. Yes, we give some exemptions. Halimbawa, kung ikaw presidente, bigyan natin ng courtesy approval yan, even the president not attending the budget deliberation. Pero ikaw, vice presidente, pwede ka naman granta ng courtesy approval tulad ng ginawa dyan sa Senado, di ba? Binigyan ka ng courtesy approval dyan. Pero kailangan mo pa rin pumunta. Pero maiba ka. Itong si Sara, sige, pupunta ako dyan, pero may kondisyon ako. At ang mga kondisyon ko, walang kinalaman sa budget. Tama ba yan? In short of saying, hino-hostage ni Sara itong Committee on Appropriations. Palibasa bata, palibasa hindi ganoon ka-veterano yung chairperson ng Committee on Appropriations, si Micaela. Ano yung kondisyon niya? Napakahirap gawin ang kondisyon niya. At hindi dapat magbigay daan itong Committee on Appropriations dito sa kondisyon ni Sara Duterte. Sige, basahin natin yung letter, no? Dear Honorable Sonsing, it has come to my attention that the Office of the Vice President or OVP budget of 902 million pesos has been deferred due to committee's insistence that I attend the plenary deliberations. I am prepared to attend, however, I am seeking the following. A-attend ako dyan, pero ito po yung aking hinihingi sa inyo, ha? Kailangan nyo ibigay yan sa akin. Number 1, the House Representatives demand the attendance of President Marcos for 27.3 billion peso budget of the Office of the President. Number 1, no? Papaisip ka talaga, anong karapatan niya? Sino siya para utusan ang House of Representatives na papuntahin ang Presidente sa budget deliberation? Nagpapatawa ka ba? Anong kasaysayan ang pinaghuhugutan yan? Wala akong maalala. Siguro may instance 1 or ewan ko. Simula nang nagbantay tayo sa politika, wala tayong maalala na ang presidente pinapa-attend mo sa House of Representatives and even sa Senate para i-defend yung kanyang budget. Wala tayong maalalang ganyang instance. Presidente yan ng Pilipinas. Diba? Saan ka nakakita niyan? Papuntahin mo siya dyan. Pasagutin mo siya sa mga congressman, sa mga senador. Si E.S. Bersamin, si Lucas Bersamin, yan ang, kaya nga ano yan dinidelegate ng presidente yan, kaya nga executive secretary yan Sa sobrang dami ng ginagawa ng presidente, hindi yan isa sa priority niya ang pag-attend at pag-defend ng kanyang budget. Presidente yan. So ang gusto ni Sara Duterte, sige, total gusto nyo kung pa-attend din dyan, pa-attend din nyo muna si Marcos. The question is, presidente ka ba? Presidente ka ba? Hindi ka naman presidente, vice-presidente ka. Magaling ka bang vice-presidente? Hindi. Nagtatrabaho ka bang vice-presidente? Hindi. Tapos ganyan ka mag-demand, ganyan ka mag-utos sa House of Representatives. Buti nga binigyan ka ng courtesy approval Ang ibig sabihin ka-coffee ng courtesy approval, no? Mabilis lang, wala pang 30 minutes, ma-approvehan na yung hinihingi mong budget without questions being asked. Swerte niya dahil nabigyan siya niya sa Senado. Ito sa House of Representatives, umattend ka lang dyan, malay mo, di ba? Attend ka lang dyan, and then igagrant ka rin yung courtesy approval, basta nandiyan yung presence mo. Hindi naman mahihirap kausap yung sa budget na yun sa House of Representatives, hindi sila mahihirap Pumunta ka lang dyan, magpakita ka, kasi courtesy din yan sa mga mambabatas. Kayo yung nanghihingi ng budget.
hindi ka naman presidente para hindi ka pumunta dyan. That's the first condition. Alternatively, ito yung second condition, no? Ibig sabihin ng alternatively, either way, no? Condition 1 or condition 2 kung anong ipatupad mo dyan. I will attend the Committee on Good Government and Public Accountability if yung committee na yon will produce before the plenary schedule a Department of Justice document confirming that the Immigration Lookout Bulletin or ILBO for the following OVP personnel has been lifted. Kasi meron pong lookout bulletin. Ang lookout bulletin na inisyo ang DOJ, hindi man ibig sabihin niya na hindi ka na pwede magbiyahe. Yun na lang, mas nakatutok na sa'yo. Kung bibiyahe ka papunta sa kung saan man ang bansa yan, nino-notify na Bureau of Immigration yung mga dapat i-notify. Kumbaga, kung typical o regular ka na traveler, kung wala kang lookout bulletin, o sige, basta lumusot ka sa immigration, okay na yan. Pero pag may lookout bulletin dyan, mas bubusisiin ka saan ka pupunta, ilang araw ka doon, kailan ka babalik ng Pilipinas, and then ino-notify yung authority na umalis itong si ganyan, dito nagpunta, and the number of days, ganito, etc. So may lookout bulletin itong mga tao na to. Si Attorney Zulica Lopez, yung kanyang Chief of Staff ata ito, no? Si Lemuel Ortonio, Rosalyn Sanchez, Sunshine Chari Fajarda, Gina Acosta, Julieta Villa del Rey, Edward Fajarda. O, yan po yung hinihingi niya ng pagli-lift dito sa lookout bulletin. Wow, grabe, no? Hinostage talaga yung House of Representatives at gusto niya ilabas yung dokumento na yan bago yung schedule ng plenary, bago yung budget deliberation nila sa plenary. 1. Anong authority ng House of Representatives over Department of Justice? Magi-give in ang Department of Justice dahil utos ng House of Representatives? Anong karapatan niya sa executive? Hindi yan mangyayari. Please let me know by written communication how you wish to proceed. Thank you for your attention to this matter. Very truly yours. Papatawa si Sara Duterte. Si Sara Duterte ay abogado. Definitely alam niya yan na hindi kayang gawin ng House of Representatives yan. Number 1, pa-attendin ang presidente. Number 2, i-lift yung elbow nitong mga tao na yan. Alam ni Sara yan. Bakit niya ito ginagawa? Nang iinis siya. Nang iinis siya si Sara Duterte. Iniinis niya, binubuli niya yung mga mambabatas dyan sa House of Representatives. Kasi ang tingin siya sa sarili niya, Vice President ako eh. Bakit ako magpapadikta sa inyo mga senador, mga congressman lang kayo? Sa Senate nga eh. Ganito respeto binibigay sa akin sa Senate, tapos dyan sa House of Representatives, mga representatives lang kayo, mga congressman lang kayo, mga congresswoman lang kayo, bakit ko kayo irerespeto? Ganyan kabastos si Sara dyan. Alam niya yan eh, na yung mga conditions niya hindi matutupad, pero ginagawa niya lang yan para inisin at asarin itong mga mambabatas. Malinaw na malinaw sa kanya yan, di ba? Imagine mo, yan ang presidente, ibubuli ka, mas mababa yung position mo, bakit ako makikinig sa'yo, no? Ibubuli ka lang ng ibubuli. Yan yung style ni Sara Duterte dyan. Malinaw na malinaw yan na yan yung kanyang objectives, bakit niya ginagawa yan. And definitely, ako very confident sa House of Representatives. Siyempre si Micaela, yung Committee on Appropriations Chair, hindi ba siya magdi-decision on her own, no? Kinakailangan niya rin i-consult yan sa leadership, no? Kay Speaker Boji D. And I don't think na mag-a-agree si Speaker Boji D dito sa mga conditions na yan. Hindi naging sunod-sunuran na sila dyan, di ba? Hindi ko alam kung ano yung magiging process niyan, kung mag-grant ba itong budget na yan. Definitely hindi na nila pwedeng i-defer yan, papasa at papasa itong budget ng OVP kahit hindi pumunta si Sara Duterte, kasi mas lalo magagalit ang mga DDS sa gobyerno. Magkakaroon na naman ng hati-hati na naman. Talaga pasaway talaga ito si Sara Duterte. Talagang ayaw talagang mag-concede, ayaw talagang mag-cooperate. Sige, mali yung term na mag-concede, no? Ayaw mag-cooperate sa gobyerno. Talagang gustong laging gulo, gusto laging away. Ay nako talaga, kayo na po ang humusga. Sige, i-komento po ang inyong mga opinion, mga nais nyo pong sabihin, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, pasuyin na lang, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye. At shoutout sa lahat ng mga taga North Cotabato, taga mga General Santos City, taga Coronadal City. Ang ganda po ng lugar ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po. Bye-bye.